Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Norberto Gonzales. Dati po akong Defense Secretary at saka National Security Advisor. Tumakbo po ako sa pagkapangulo noong nakaraang eleksyon. At medyo natuwa naman po ako ng kaunti kahit kulela. Dahil nakita ko na hindi naman po pala ang ating mga kababayan naman pala nakikinig din sa uri ng politika na ang pinag-uusapan ay yung mga programa at mga policies na kailangan ng bayan natin. Kaya tatakbo po ako ulit sa panahon na ito. Alam ko po na maraming mga issue na hinaharap ang ating bayan. Pero siguro, mamimili lang po tayo ng mga, yung mas tingin ko ay fundamental. Ang una po dyan ay tinitingnan ko po mabuti yung ating security para sa pagkain. Medyo nakakalungkot po na kung titingnan natin ang ating parang direksyon sa bagay na to. Para bang ang naging practice natin, mas gusto natin, bumibili na lang tayo sa labas. Hindi natin iniintindi mabuti na mas maganda sana kung ang ating pagkain ay tayo mismo ang nagpo-produce sa bayan. Importante yan. Nakakapagtaka. Sanay naman tayo magtanim ng palay. Bakit puro importation ng bigas ang ginagawa natin? Tingin ko dapat ingatan ang ating security. At pangalawa, dahil po sa dati kong trabaho, siguro titignan natin ulit ang ating mga threats sa bansa. Katulad yung issues ng conflict natin sa China, dapat tingnan din po natin yan. Sir, 2 minutes is up. Okay. For the Q&A na po. Any question po from the media? Anyone? Yeah. Miss Jean, Philstar.com. Sir? Hello. Sa right side po. Sir, ano pong mga legislation yung gusto nyo ipasa, especially when it comes to defense? Medyo, may mga existing na tayong mga batas dyan eh. Pero examinin muna natin. Pero very important na siguro i-revisit natin yung ating National Defense Act. Tingnan natin mabuti. At yung meron tayong anti-terrorism, tingnan din natin yung mga yan. Kasi alam mo, nagbago na ang sitwasyon ng daigdig. Nagbago na rin ang mga conflicts na hinaharap ng bayan natin. Siguro alam nyo naman ang conflict na dinaranas natin araw-araw. These are important na dapat nating tignan. At siguro, i-review natin ng konti rin ang ating very important kasi yung national defense. Kailangan tignan natin mabuti ang batas na yan. Sir, sabi niyo, nagtakbo kayo last 2022 as president. Why run as senator next year? Ay, hindi pa presidentiable eh. Next time. Hintayin natin. Senador pa pinakamataas ngayon eh. As senator this year. So, bakit why pa run? Sorry. Go ahead muna. Go ahead. Why run again po? Last. Well, ang ganda nung na-experience ko sa pagtakbo ng pagiging Pangulo kasi nakakausap mo mamamayan natin. Kasi it's really very important to explain to our people yung mga importante na bakit tayo nagagalit as a people. Hindi natin masyadong naintindihan. Bakit galit na galit tayo sa China, for example. Kailangan ipaliwanag natin ng kaunti na dapat ang ating mga kababayan nauunawaan ang mga issue na hinaharap natin. Malubha ang sitwasyon ng bayan natin sa ngayon. Kailangan, hindi ko alam kasi kung saan tayo kukuha ng mga kakampi. Nagagalit. Kung minsan galit tayo sa Amerikano, hindi naman natin masabi na dapat tayong magalit. So, kailangan siguro malaking paliwanag sa ating mga mamamayan sa mga importanteng issue. I will do that. Sino pa po magtatanong? Cherry Ann Torres, ABS-CBN. Secretary, good morning po. Sec, nung 2022, natandaan namin, yung pagtakbo nyo talagang outright independent. Ngayon po, ang Senate race talagang sobrang sikip at ang kalaban nyo, mga political dynasties and political organizations.
Paano nyo, Sec, gagawing mas potent yung campaign ninyo, especially in reaching the voters? Hindi ako independent. Meron ako sariling partido, yung Social Democrats, yung Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas. Yes, it's true, I'm running alone. But I'm also making some connections and important agreements. For example, binisita ko yung pinanggalingan ko sa labor movement. Dati akong organizer ng FFW. Kung nadinig nyo si Sani Matula kahapon, medyo nag-usap kami na magtutulungan kami. That's a small organization, but it is a beginning. Ngayon ako naman, maraming na, nung nag-campaign ako kasi last time, bukas ang isip ng ating mga kababayan sa mga important policies, tingin ko. Akala natin hindi nila iniintindihan dahil natatandaan nyo naman yung last campaign, di ba? Na puro sayawan at saka mga artista. Pero despite that, yung karanasan ko, there is certain sectors of our society that are truly listening for fundamental change that should happen to our country. I want to reach them. Manalo o matalo, that's not important. What is important is for our people to begin to truly understand what matters to us, what matters to our future. Uulitin ko lang yun, Kaya lang medyo mataas ang pag-asa ko ngayon. Kasi nung ako'y kumakandidato, kinakantsawan ako. Pinakamagaling daw ako na maging number 2. Number 1 lang ang mananalo noon . Ngayon, 12. Di ba? Payag na ako kahit number 11 and 12. Basta kung sakalit makapasok kasi very important yung mga gagawin nating pag-i-examine ng important policy options ng ating bansa. Sec, follow-up lang po. Kasi yun nga, ang daming pumaparada dito, mga aspirants, and kanya-kanyang projection na mga platform of government, na mga alam nila. Sa tingin nyo, gaano ka-importante na magkaroon uli ng spirited debate yung mga senatorial aspirants para malaman kung sino talaga yung may laman na dadalhin sa Senado? Very important yung debate. Sana lang, yung mag-organize ng debate, ay medyo gumawa ng pag-iisip kung ano dapat ang pagtatalunan natin. Kasi pinapakinggan ko rin yung mga nagsasalita dito. Medyo napaka-wide range ang ating interest na binabagay. Sa level siguro ng Senate, very important, yung mga fundamental issues na hinaharap ng bansa. Ngayon ang ating debate. For example, what do we do with the dispute with China? This is very important. Kailangan pagtalunan natin ito. Ano ba? Kaibigan ba natin ng China o kaaway? We don't know. Because there is no firm position of government when it comes to our relationship. Katulad ko, Vice President ako ng Socialist International ngayon. That means I have access to about 123 countries in the world. Nakikita ko na yung, for example, yung issue ng neutral country, irrelevant na ngayon. There's no such thing as neutrality in the world anymore because the condition in the world demands that certain countries, you'll have to make decisions. Pang-demokrasya ka ba? O hindi? These things have to be debated upon. Kailangan pag-usapan natin mabuti. What is our concept of... nalulungkot ako talaga sa... akala natin ito presyo lang ng bigas, etc., etc. But the world is different. Pwede tayong magkagera . In a crisis like that, very important ang security ng pagkain natin. Lagi natin, ang priority natin, puro mangutang tapos mamili sa abroad . Paano tayo kung ang mga binibila natin ayaw nang tanggapin yung pera natin? Things like this have to be debated upon. And then, kung sakalit may panahon, mag-isip naman tayo ng medyo nakakatuwa, nakakabuti sa ating pananaw sa kinabukasan. Dapat naman isipin natin na, di ba, dapat naman maging first world na tayo about time. We are more than 100 million people and we have not really planned to become first world. Ang pagiging first world, hindi tinatamaan sa sweepstake yan. Pinaplano yan. It should be yung strategy natin para maging first world. Nakakalungkot yan .
Yung mga kababayan natin, pag nakita mo sa Facebook, ay, ang ganda pala ng Paris. Ang ganda palang mamuhay sa Italia, sa Pransya, sa Madrid. Ang ganda ng buhay. Eh dito sa Pilipinas, why can't we be like those countries? We have to plan that. Sir, time is up. Thank you po. Salamat. Sir, sa gitna po kayo ulit. Photo. Hawakan niyo po. Maraming salamat po. Sir, sa integrity pledge na po.